Sa isang malawak na kagubatan sa labas ng kaharian ng Albania, may nakagapo sa puno ng higera. Mahigpit ang paggagapo sa lalaking nagngangalang Florante. Nababalot ng takot ang kanyang pagkatao, tila habong na lona ang kanyang nadarama. Tinatakasan na siya ng hininga sa sobrang panganib na nakaamba sa kanya. Umaparang kapalaran, bakit ganito ang iyong pinagkaloob? Ako'y naging mabuting anak at mamamayan ng Albania, ngunit bakit ganito ang aking sinapit? Laura, hahayaan mo na lang ba ako dito sa gitna ng aking kamatayan? Alam kong hindi mo matim ang mahal mo sa kinagpisan. O kay pait ng buhay kung tila walang nagmahal. Laura at Albania aking sinilangan. Ako sa inyo'y nagpapaalam. O tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang aking minamahal na si Clarida. Teka, parang may narinig ako. May isang Persya ng Moro ang napadako sa kinalalagyan ni Florante. Ito ay si Aladdin, anak ni Sultan Ali Adab. Narinig lahat ni Aladdin ang mga hinagpis na sinabi ni Florante. Hindi ba tayo isang Moro, isang kaaway? Ngunit bakit ka nandito at bakit mo ako niligtas sa gitna ng aking kamatayan? Dahil walang kaaway sa panahong kagaya nito. Ako nga pala si Aladdin. Kung gayon, ako'y nagpapasalamat sa ipinakita mong kabutihan sa akin. Ako nga pala sa Florante. Kung gayon, hayaan mo akong magsalaysay. Pinanganak ako sa bayan ng Albania kung saan naninirahan ng aking ama na si Lupi Briseño. At nung ako'y sanggol pa lamang ay malapit na akong dagitin ng mabangis na buwitre. Isang mabangis na buwetre. Paumanhin, Ngunit hindi ko agad nakita yung buwetre. kaya akong dapat na ipag-manhin dahil sapat na nailigtas mo ang buhay ng aking anak. Halika, sumama ka sa akin, susunod ng aking ama. Nang isang araw naman, may isang ibong alkon ang dumagit sa kanyang romantic. Aray! Ayos ka lang ba, anak? Ayos lamang po ako. Kailangan mo pa umalis. Maaari ka namang manatili dito sa piling namin. Ngunit kailangan niya umalis para sa kanya ikabubuti sa pag-aaral. Naway magiging ligtas ka. Alam ko magiging ligtas ka. Sana mag-iingat. Huwag kayong mag-alala, pinapangako ko sa inyo na pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Maligayang pagdating sa Atenas, Florante. Maraming salamat. Kayo huwag mag-alala, Florante. Ang mahalaga ay nakadating ka ng ligtas sa Atenas. Halika't ipapasyal kita sa Atenas. Anim na taon ang nilagin ni Florante sa Atenas. Dahil sa angking galing niya, hindi siya nahirapan na manguna sa klase. Kaya ng isang araw, nagkaroon sila ng isang dula-dulaan. Dulaan lamang. Isa itong kamalian, kaya ipapadala kita sa Albania. Prinsipe Florante, may pinapatigay ang iyong ama na liham sa iyo. Hindi ito maaari. Aking ina, bakit hindi man lang tayo nagsama ng matagal? Aking guro, ako'y aalis na. Florante, palagi mong tatandaan na kailangan mo mag-ingat kay Adolfo. Maraming salamat, aking guro.
pinapangako ko sa iyo na hindi ko yan makakalimutan. Leandro, mas mabuti pang samahan mo si Florante sa Albania. Halika na, Florante, tayo ay lilisan na ng Atenas. Na hari, ito nga pala ang aking anak na si Florante. Ikaw pala ang binata sa aking panaginip. Ikaw ang papalit sa aking trono. Ito pala ang anak ko si Laura. Laura, ako nga pala si Florante. May iwan mo kung minsan. Apakaganda mo naman, Laura. Maraming salamat, Florante. Balita ko ay may kasama ka at malayo ang iyong pinaroroonan. Napagod ka ba papunta dito? Oo, Laura, may kasama ko. Ngunit hindi ko siya mapapakilala sa iyo ngayon sapagkat siya ay pinakausap ng aking anak. Pero huwag kang mag-alala sapagkat nawala lahat ng pagod ko simula nung nakita kita. Kung ganon, para mawala ang iyong pagod, halika't ipapasyal mo na kita. Si Laura ay hindi maalis sa isipan ni Florante simula nang makilala siya. Si Florante ay 3 araw na nanirahan sa palasyo ni Haring Linceo at araw-araw niyang kinikita si Laura. Subalit si Florante ay nahirapan na paibigan si Laura sapagkat madaming manliligaw at bumibisita sa kanya. Kasabay pa nito ang tungkulin niyang makipagdigmaan na dapat pagtagumpayan. Magandang umaga, Inutil na General. Kamusta naman sa iyong pitan? Maganda ba? Adolfo, bakit? Pakawalan mo ako dito. Florante, hindi mo ba alam na pinugutan ko ang ulo ng iyong ama at ang walang kwentang hari ng Albania? Dahil hindi sila karapat-dapat na mamuno dito sa Albania. Florante, para kang insekto na nakakulong sa sapot ng gagamba. Pagtapos isalaysay ni Florante ang kanyang nakaraan, si Aladdin naman ang nagkwento tungkol sa kanyang buhay. Papatawad lamang kita kapag mapapangasawa sa akin si Florida. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pugutan nyo na siya ng ulo. Wag! Huwag mong gagawin yan. Papayag na ako magpakasal sa'yo. Huwag mong gawin yan, Florida! Tutuwarin mo ko, Aladdin. Laura, nais ko ibahagi sa'yo ang aking kwento. Sige, Florida. Ako'y makikinig. Meron akong kasintahan na nais papatay ng kanyang ama. Ngunit siya lumay dahil pumayag ako na magpakasal kay Sultan Aladdin. Ngunit ako'y tumakas dahil hindi ko kayang mawala sa aking minamahal. Ganun mo ba? Laura? Florante! Aladdin! Ayos ka lamang ba, Laura? May masama bang ginawa sa'yo si Adolfo? Hayaan mo na ikwento ko sa'yo at isalay sa'yo ang mga nangyari simula nung nawala ka sa Albania. Madalas akong pagtangkaan ni Adolfo. Anong ginagawa mo dito? Saan mo ako dadalhin? Huwag kang maingay. Ito lang ang parang para mapasakin ka. Tumingin ka, layan mo siya. Tinatanggap mo ba si Florante na maging kasintahan mo? Opo. At ikaw naman, Florante, tinatanggap mo ba si Laura na maging kasintahan mo? Opo. At Florida, tinatanggap mo ba na maging kasintahan mo si Aladdin? Opo. At ikaw naman, Aladdin, tinatanggap mo ba si Florida na maging kasintahan mo? Opo. Ngayon, kayo ay magkasintahan na.